Isang mapagpala at mapagpalayang araw sa lahat po ng ating kasama sa JLU Wealth Family. Kasama rin po natin ang ating mga nasa online service. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa araw po na ito, we will be starting a new series sa buong JIL family, Arise and Build a Service-Oriented Ministry. Yan, magtayo po ay magbibuild, magtatatag, magtatayo ng isang ministeryong mapaglingkod. Amen. Praise God. At sa araw na ito, alam ko po, marami sa inyong pinagpala ng Panginoon last Sunday. Sino po dito ang nakapagdala ng first timer ng Sunday? Woo! Amen. Kailangan po tayo ay masigasig sa paglilingkod sa pamamagitan po ng pagdadala ng maraming, hindi lang po kaluluwa, kasama yung katawan ng tao, no? Maraming kaluluwa lang ang nadala, pero wala yung katawan ng tao. So, dapat po kasama. Yan. At ngayon nga po, ang pag-aaralan po natin ay serve God, serve one another. Sabihin niyo po, serve God. Serve one another. And there's no perfect, greater and perfect example of what it means to really serve than our Lord Jesus Christ. Pagdating po sa paglilingkod, ang atin pong pinaka-ehemplo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, let's read from Mark chapter 10 verse 45. Sa ibang salin po, sa NIV, it is said there, the Son of Man came to give His life, to serve and to give His life as a ransom for many. No? At sa Mark 10, Easy English Bible, ang nakalagay po ay ito, even the Son of Man came to earth to be a servant to other people. He did not come here to have servants who must work for Him. No, He came to die so that many people can be free. Wow. Yan po ang incarnational ministry ni Jesus. Siya po ay nagkatawang tao. No po, nakisama po sa atin, nakiisa. No? He became a human being to serve us. Not to be served, but to serve us so that He can die, so that many people can be free. Napakadakila po ng Panginoon. Siya po na darling of heaven. Niluluwalhati sa kalangitan, niluluhuran po ng 24 elders. Kinakantahan ng hallelujah. Luwalhati sa Panginoon araw at gabi ay nagkatawang tao. Para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para ang maraming tao ay maligtas. And as Christians, we are expected by the Lord to do the same. Sabing ganon, sabi mo sa katabi mo, you are being called by the Lord to serve. Yan. Sabi pong ganyan, the Son of God serving others. Jesus saves us, we don't save Him. Siya pong nagligtas sa atin. He meets our need, we don't meet His need. We don't meet His need. No, ang hinanap ng Panginoon, ano bang kailangan ng tao? Bukod sa kaligtasan, ang kailangan ng tao ay kalayaan, ang kailangan ng tao ay kagalingan, ang kailangan ng tao ay pagmamahal. At yun mismo ang kanyang ginawa nung nandito siya sa lupa. Sabihin mo sa katabi mo, anong kailangan mo? Tanungin mo pa siya ng pangalawa, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Yan po ang paglilingkod. Papaanong, hindi yung, ano kayang makukuha ko dito sa katabi ko? Ano kayang mauutang ko rito? Ano kayang mapapala ko dito sa pinaglilingkuran ko? Bakit ba ako punta ng punta sa youth center? Ba't ba ako outreach ng outreach? Ba't ba ako nagfa-fasting? Bakit ba ako kailangan magbigay? Bakit kailangan ko magpatawad? Kasi ganoong-ganoon ang ating Panginoong Hesukristo. That's what ministry is all about. When we started in ministry, lahat po tayo, hindi po tayo spare doon Pupunta ako ng church kasi doon parang gumagaan yung pakiramdam ko. Doon pinapansin ako. Doon may libreng merienda. Doon mayroong, baka may makita akong girlfriend, maraming maganda. Maraming gwapo. Di ba minsan ganun wrong motive? Pero habang lumalalim tayo sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, binabago niya po tayo. Tayo po'y naglilingkod, hindi tayo para maligtas. For us, si Jesus ang unang naglingkod. At ang paglilingkod na ginawa niya ay yung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo
Kasi hindi natin kailanman ma-earn ang ating salvation. He worked for us, He served us. Siya ang unang naglingkod. Yung hindi natin, parang humanly impossible thing to die for the enemies, yun mismo ang ginawa ng Panginoong Jesus. Diba tayo? Wala namang makukuha ang Diyos sa atin. Hindi tayo extraordinary. Kaya po ng Panginoong lumikha ulit ng panibagong mundo para lumikha ng mga mabubuting tao. Kaya ng Lord na yung taong walang gano pang kasalanan, yun ang tawagin niya. Pero yung humanly impossible, yung hindi tayo kaarapat-dapat, minahal tayo ng Panginoon. At yun mismo ang reason natin bakit tayo nagsiserve. Not to earn our salvation, because it is our response to His first move. At yun po yung maglingkod, mamatay para po sa ating kaligtasan. Amen? Wala pong naglilingkod dito para mas maging paborito siya ng Panginoon. Mas maging katagap-tanggap sa Diyos. Dahil kailanman po ang ating good works will never earn our way to heaven. It is by grace, not by our good works, lest we boast. Kaya po yung nakikita nyo nagsuserve dito, there is nothing special about us. There's nothing special about me. It is by grace that I am saved. And kaya po tayo nagsuserve dahil nais po natin na kagaya ng Panginoong Jesus, marami pang tao ang maligtas. Ang goal ng pagsiserve ay para ang mga tao ay maipalapit sa ating Panginoong Jesus. May mga naglingkod, may mga nanalangin, may mga umabot po sa atin. May natatakot sa atin, pero tinapangan ng loob para sabihin sa ating, mahal ka ni Jesus. Sabi mo, tapos ang sagot mo, hindi nga. No, nakakatakot ka. Mahal ba ako talaga ni Jesus? Mamaya na lang po. Si pastor na lang ho kakausap sa inyo. No, hindi po eh. May naglakas loob na manalangin. May nakakita po, merong binahagi na ng Panginoon ng kanyang mata at puso para makita yung future ng bawat isa sa atin. No po? Iba sa atin po, work in progress. Merong iba ang bait kaagad. Pero may iba, hanggang ngayon pinapanalangin natin, Lord, sana bumait siya. Lahat po tayo work in progress. Kaya po, nandito tayong lahat para maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa bawat isa. I pray that the goal of us living or serving in JILU Belt is not for us to develop our talents and be seen and to be known. Naku, nakapagkagaling kumanta nung taga JILU Belt na yun. Bumababa ang kalangitan pag siya nagpapaawit. O pag sumayaw na yung kapatid na yun, nga ka na lang talaga. Pag yun na ang tubugtog, pagka yun na ang nag-drums, ay naku, aalis talaga mga kampo ng kaaway. Hindi po ganon. But our goal in serving God by serving others ay mapalapit palalo sila sa ating Panginoon. Nothing more, nothing less. But it's for us to be channels, to be vessels, and to honor, sanctified for the Master's use. Maging kagamit-gamit para kay Jesus. Regardless of our place of assignment, kahit ikaw ang nagsalansa ng upuan at magliligpit niyan mamaya nang walang nakakakita at walang nakapansin. Ikaw pala yung bumili ng pagkain. Ikaw pala yung nananalangin, walang nakakita. Ikaw pala yung nagpunas sa mga upuan. Ikaw pala ang mga nag-invite. Walang nakakita. Pero dahil ginawa sa Panginoong Jesus, hindi po yun mawawala ng kabuluhan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabing ganon, Jesus Himself taught us an example on how to live a life of servanthood. Talagang si Jesus po ang ating peg. Siya po ang dapat nating sundan. Paano ba maglingkod sa Ama natin sa langit? Sabi niya, He told His disciples that greatness did not come through positions of honor or authority. Greatness comes through humility. Humility is without a doubt the most important quality for a Christian. Yan po ang i-goal natin. Huwag yung tayo ay maging pinakasikat, pinakamagaling, kundi tayo po ang maging pinakamababa. Kagaya po ng Panginoong Jesus. Sabi nga po lagi ni Brother Eddie, kung sinong gusto sa inyo maging great sa kingdom of God, he should be willing to be the doormat. Nakita niyo po ba ang doormat? Napansin niyo po ba yung doormat natin? O diretso na lang kayong pumasok? No?
Ang doormat po, yan po yung pinapahira na madudumi po nating sapatos. So humility is allowing God to use our lives, kahit gaano man kaliit, para maging tungtungan ng iba'y mapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya po sa lahat ng lingkod ng Panginoon na naririto, we should not choose our place to serve the Lord. Lahat po sa mata ng Panginoon, pinakamaliit, pinakanakatago, pinakasimpleng paglilingkod, yan po, pag ginawa natin ng mayroong kababaang loob, nagbibigay ng pinakamataas na kaluguran sa puso po ng Diyos. Kaya po laging sinasabi ni Brother Eddie, pagdating sa langit, magkakagulatan talaga tayo. Yung mga taong hindi mo alam na nag-exist pala sa ministry, ang siyang pinakamalakas ang applause at approval ng kalangitan. Dahil naglingkod na walang ibang nais, kundi ang maibigay ang pinakamainam at pinakamataas para sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Lord. The Lord is not yet done. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. At kung wala pa po tayo sa ganong estado, ipag-pray po natin. Na as we study, two topics within the month, na ito po ang magiging tema, yung pong service-oriented ministry. To be great in the kingdom of God requires the willingness to serve. No po? Willingness, ibig sabihin hindi napipilitan. Naglilingkod dahil bukal sa puso, bukal sa loob. Marami po sa JIL, sabi ko nga po, ang kayamanan po ng JIL, maaring hindi tayo malaki ang church physically, pero palaki na po ang church. Binil po ng Lord ang spiritual kingdom. Ako po'y naniniwala, ang pinakakayamanan po ng JIL ay ang mga volunteers po natin. Yung mga tao sa ministry. Pwede po bang palakpan natin yung mga naglilingkod po sa Panginoon? Marami po dyan sa mga naglilingkod dito sa church. Talagang kung minsan abunado pa sa pamasahe. Minsan nakakaiyak na isipin, sabi ko, Lord, yung iba galing pa sa malalayong lugar. Ilang tulog gising bago makarating dito sa YC, pero napili sa puso nila. Ng mga siguro yung iba dyan, lumakas na lang loob, dati hindi nag-aangkas. Pero dahil mas matipid at mas mabilis sa mag-angkas, para makarating sa YC, ay natutong mag-angkas, natutong magsakripisyo. No? Minsan mag-grab pero walang lunch, para makarating sa service, para maglingkod. Alam niyo po, nakakayak po yun eh. Kaya, know that not a single sacrifice of service to the Lord will pass His eyes. The Lord sees all. At ang reward po ng mga taong totoo at tapat ang pusong naglilingkod sa Kanya, hindi lamang po sa lupa, hanggang doon po sa kalangitan. At yun po ang pinakamainam. Kaya po ang dalangin ko, wala po sa inyong mapagod mag-serve. Kasi yan po ang isa sa warning po ng Panginoon. Sa sobrang wickedness na dadating sa mundong ito, sa tagal mo na nagsiserve at marami ka na ring sugat na dinaanan, marami kang disappointment, discouragement, marami kang troubles, mas madali po ang mag-give up. Pero ang dalangin ko po, magamit po ng Panginoon ang 2 buwan, ang 2 topics, hanggang pati po yung mga teachings, mula po kaninang umaga. I also listen to the preaching of Pastor Michael. I pray po, ma-encourage lalo ng mga manggagawa na huwag pong manghinawang maglingkod sa Panginoon. Sabing ganon, yung iba na misunderstand nila, no, ng mga disciples, ang priorities ng paglilingkod. Sila nga ay nagtatalo-talo pa sila. Sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Akala nila, ang maging dakila sa kaharian ng Diyos, yung merong posisyon, yung may authority. Yung nakaupo sa kaliwat kanan ng Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoon, alam nyo, yung hinihiling yung 2, binulong nyo pa sa nanay nyo. Dahil alam ninyo na ang nanay nyo ipakikinggan kong sigurado na yung 2 anak ko sa kaliwat kanan para walang magtampo. Talagang yung nanay pa naging padrino, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi nyo naiintindihan kung anong hinihiling nyo. Dahil ang maging great sa kingdom ng God, ang magiging pinakamababa ka, magbibigay ka ng buhay at sakripisyo. Yung iba ayaw na, yung gusto maging great sa kingdom ng Panginoon,
hindi pwedeng sumuko ka. Hindi pwedeng minsan kahit pagod ka na, kahit wala ka minsan nga, sarili mo ng yung parang talagang sarili mong panggastos. Dahil talaga yung conviction ng Lord very strong, na kailangan mong itulong, pikit mata yun mga kapatid. Ganun po ang paglilingkod. Hindi lamang po talent. Talent, time, and treasure. Kaya po pag maglingkod sa Panginoon, lahat po talaga ilalagay mo. Wag po itataya kasi po bawal po magtayaan. No po? Lahat itatanim mo eh. Sabi nga ng Bible, pag gusto mong maglingkod, para kang buto na itatanim. Mamamatay ka muna. Pero hindi ka pala talagang namamatay. Pag namamatay ka sa sarili mong naisin, sa sarili mong pangarap, sa sarili mong convenience, maraming bunga, ibubunga yon. At kayo po ay kasama doon sa mga naging bunga. No po, ng sakripisyo, panalangin, pagsusuko ng pangarap ng ating minamahal na spiritual director, Brother Eddie, nung unang 15 students at na mga naging lingkod pa ng Panginoon, na ginamit niya para kayo po ay madala sa kingdom of God. Kaya ang panawagan po ng Panginoon, mas marami pang maging willing na maglingkod. Kasi bilyon-bilyong tao pa po ang hindi nakakakilala sa Kanya. Sabi po ng Panginoon sa Galatians 5:13, "For you, brothers, were called to freedom, but do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another in love." Tayo daw pong mga kapatid ay pinalaya na ng Panginoon at masarap maging malaya. Kasi pag sinabing malaya, malaya kang gawin kung ano ang pwede mong gawin. Pero sabing ganon, gamitin daw natin ang pagpapalaya, ang pagbabago ng Diyos sa ating buhay, hindi para gamitin po sa sarili nating nais. Huwag po para manlamang sa kapwa. Huwag manakit sa kapwa, not for our own convenience, not for our own interest, but to serve one another in love. Kaya ang ganda rin po kanina sa prayer meeting, 1 Corinthians 13. Ano ba ang totoong pag-ibig? Ang pag-ibig po, hindi pala ibig sabihin pagka pasunog ka ng katawan, binigay mo lahat ng kayamanan mo, yun pala, hindi lang yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay laging mapagpasensya. Ang pag-ibig hindi nagtatara ng mga kasalanan o pagkukulang ng kapwa. Ano pa? Ang pag-ibig po ay ino-honor, binibigyang parangal yung kapwa, no? Dahil daw po ang lahat ng bagay, ang pananampalataya at pag-asa, mawawalang lahat. Pero ang mananatili po ay pag-ibig. Amen? Kaya, pag naglilingkod din po tayo, may kasamang pagmamahal. Mahal natin ang Diyos, kaya mahal din po natin yung mga nilikha sa kanyang wangis. Lalo na po ang member ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo nga po ulit yung katabi nyo. Kamahal-mahal po ba sila? Praise God. Kagaya po kanina, we are not saved by serving, but we are saved for serving. We are not, kanina, ang ganda nung sinabi, we are not called to good works, but we are called for good works. Yun ang opening, mo kanina, di ba? Yung prayer. No? So, tayo po ay niligtas para maglingkod ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo naglilingkod para maligtas, pero tayo po'y naligtas lahat para maglingkod. Alam niyo po, kung hahanapin niyo lang sa sarili niyo, huwag niyo pong isipin na dito, wala po kayong magagawa. Meron po kayong magagawa. Marami hong gawain ang church. At baka akala niyo lang, ina-underestimate niyo na, siguro hindi man lang kailangan yung talent ko. Akala niyo lang po yan. Meron po. Meron kayong pagkakalagyan sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos pong umattend ng training, hindi po matatapos yan. Kaya nga po kayo'y buhay pa, hindi po kayo hinayaan ng Lord na pagka-amen nyo, I accept you as my personal Savior and Lord. Isulat mo pong aking pangalan sa aklat ng buhay, hindi po kayo namatay kaagad. Kasi nandito pa po kayo para maglingkod, para mas marami pang pumunta sa kalangitan. Amen? Kaya ang basis po ng paglilingkod sa iba ay salvation. Kaya po kayo naglilingkod kasi kayo'y ligtas na, hindi para kayo ay maligtas. The barrier, ano po bang humahadlang? Bakit tayo po ay hindi makapaglingkod? Yun po ay pagiging selfish. Na po? Pag isang tao po ayaw maglingkod, makasarili po yung kasi may talento ka pala, may pwede kang gawin para mag-improve ang church. Parang isang tao ay mapalapit
sa Panginoon. Pero dahil, sayang naman, itulog ko na lang kaysa mag-invite ng first-timer. O, uwi na agad ako pagkatapos ng service kasi may nahabol pa akong Korean novela. Hayaan mo silang hindi maligtas, kasalanan nila yun. Ang dami-dami naman nagpipreach. Hayaan mo siya na mula sa simula, nandito na siya sa church hanggang gabi, ayun, hindi tumabataba. Laging pagod. Di bali ng, ano yun? Kain ng kain, payat, tulog ng tulog, puyat. No? Di bali ng ganon, ano? Alam niyo po, sana wag po tayo maging maramot. Meron po kayong gift sa Lord. No? Na baka tinatago niyo yung pagkumanta pala kayo. Ano pala kayo, pang solo, no? Naghahanap tayo ng mga pang solo rito. Baka kayo pala kumakain ng apoy, dadaling ko po kayo, mag-evangelize tayo. Kaya niyo palang magbisikleta sa kawayan. Aba, gusto po yung mga tao. Pag marami na pong tao, magpapatayo na ako ng salvation. Kung sino man po ang may pananampalataya na napakahusay niyang tumatawid sa kawayan ng bisikleta, sumakay po kayo sa kanya mag-angkas po kayo. O, di ba? Salvation na kaagad yun. Baka yung iba sa inyo, maraming talent, pang flash mob pala kayo. Kahit po yung kagwapuhan at kagandahan nyo, ginagamit din po ng Panginoon yan para po magdala ng kaluluwa sa kanyang paanan. No po? Kaya po, ako po actually ginamit ng Panginoon yung isang attendee sa UE, diyan po ako nag-aral. Kasi po, September po yun, naalala, September 30 po yung spiritual birthday ko kay Lord. No? Sabi darating ng Panginoon, umattend ako sa kanya isang beses, pero aleluya, ayaw ko pong sumama sa mga nagtitinda ng luya. Hindi na ako umattend ulit. Pero bago mag-September, sabing gano'n, noong 1988, mga August, darating ang Panginoon ng September 11, 12, 13. Siyempre po, bumalik ako, kasi baka hindi ako makasama. No? Umattend ulit ako. Dumating po ang September 14, 15, 16. Hindi po dumarating ang Panginoon. Pero may gwapo po na kapatiran. Kaya nanatili po ako. No? Kamukha po nung crush kong artista, si Benedict. Kita nyo, hindi nyo kilala? Nakalimutan ko na apelyido. Basta kasama po siya doon sa mga bagets nung mga panahon namin. Pero si brother, siguro katulad ko rin ang doktrina. Kailangan bumalik sa church, babalik ng Panginoong Hesus. After 1 month, nawala si brother. Pero dahil sa kakapakinig ko rin ng Word of God, natanim sa akin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-invite po kayo. Lalo na po kung pag tumitingin kayo sa salamin, sabi nyo, ang ganda ng creation ng Lord, may obligasyon kayo sa Panginoon na mag-invite ng mga bago sa Panginoon, sa gawain ng Lord. Amen? Huwag po kayong maging maramot. The motive for serving is love. Pag naglilingkod po kayo, may mga taong parang feeling nyo hindi karapat-dapat paglingkuran. Pero dahil po sa love, no? Mga nanay, ito po yung mga nanay, marami kayong paglilingkod sa pamilya ninyo. Kung minsan hindi kayo ma-thank youhan, may comment pa. Pero gawin po natin yung paglilingkod natin na may pag-ibig. Na po, na ito gagawin ko para sa Panginoon. Yung mga tatay, yung mga lolo-lola na nandito, happy Grandparents' Day po sa inyo. Ang maging motive po ay love. Sana po walang ibang motive, kundi pag-ibig sa Diyos at pag-ibig po sa kapwa-tao. Ano po ang meaning? Pag sinabing living a life of servanthood, ano pong ibig sabihin? One biblical way of speaking rightly about the relationship to God that we have is to call ourselves servants or slaves of God and of Christ. Tayo po hindi lamang po anak ng Diyos. Tayo po ay lingkod ng ating Panginoong Hesus. Mga alipin ng Panginoon. To be a servant means we need to walk in humility. Without humility, one cannot serve God. Greatness equals humble service. Yan po yun. Kaya nga po si Jesus Christ, pinakita niya yung kanyang act of love by washing the disciples' feet. He encourages us to follow His lead and serve one another. Alam niyo po yun? Alam na alam nila, pagpapasok ka sa bahay nun, merong servant na maglalagay po ng basin para hugasan ng paa ng lahat ng papasok sa bahay. Alam niyo pong ginawa ng mga disciple? Kasi ang mahuhuli, yun ang maghuhugas ng paa. Kitang-kita ng Panginoon. Yung mga disciple niya, unahan, siguro iba tulakan. Kasi walang gustong mahuli.
Kasi yung huli nga, maghuhugas ng paa. Pero Panginoon siguro natatawa sa kanila. No, na naguunahan, kita mo itong mga disciple ko. Yung isa dyan, mangangako pa na dadaan pa sa ilalim ng kanyang bangkay bago ako magalaw ng sino man. Pero kita mo, nauna pa. Ayaw maghugas ng paa. Mamamatay pa para sa akin, pero maghugas ng paa ng kasama. Ayaw niyang gawin. Nagunahan sila. Nagulat sila pagdating nila sa bahay. Ang Panginoong Jesus, kumuha ng basin, nilagyan ng tubig, at saka naglagay siya ng bigkis sa kanyang katawan. At sabi niya, huhugasan niya yung paa ng mga disciple niya. Na-rebuke si Peter, sabi niya, "My Lord and my God, hindi ako rapat-dapat na ako'y anuhin mong pa ako, hugasan mong pa ako." Pero sabi niya, bilang Diyos, itong ehemplo ko sa inyo, bilang inyong teacher, kayo din ay paglilingkuran ko. Yan. Ang sarap po kung dito sa church, dumating tayo sa point na nag-uunahan tayo paano tayo maglilingkod. Siguro walang mga basong naiwan sa gilid-gilid, walang mga pinggan sa ating kusina na hindi nahugasan o basura na nakalaglag. Siguro po maganda yung nag-uunahan tayong maglingkod sa isa't isa. Paano kayo mapapagaan yung trabaho ng isang kasama sa church? Magsalansa ng upuan. Kung ang maliliit po na bagay ay tinitingnan natin paglilingkod natin sa Diyos, wala pong mahihirapan ng sobra sa paglilingkod sa Panginoon. Tulungan po talaga tayo dapat. Let us find ways how to be a blessing to our brothers and sisters. Sa totoo lang po, sa mata ng Panginoon, yung mga bagay na ginagawa na hindi natin nakikita, kung paano yung katawan natin. Minsan unahan siguro tayo na gusto ko maging mata, gusto ko maging mga kamay, mga paa. Pero alam niyo po yung mga pinakamahalaga na bahagi ng ating katawan, yung utak natin, yung bituka natin, kahit ano pa man, kahit yung kuko natin, lahat po mahahalaga sa Panginoon yan. Kaya po, hanapin po natin lagi, kahit sa tahanan natin, paano ko kaya mapapagaan yung load ng nanay ko? Paano ko kaya mapapagaan ang dalahin ng aking tatay, ng aking kapatid? Kahit sa church, how do I become a better servant? Rather than how do I become a better leader? I think the way to right leadership is to be the servant. To look for ways to serve. Because the Lord is most honored when we serve Him. Sabi ganon, dalawa lang ang kautusan ng Lord. To love Him with all our entire being and to love others as we love ourselves. Paano mo gustong itrato ka? Paano gusto mong tulungan ka? Hanapin mo yon. Paano ko kaya matutulungan itong life group leader ko? Paano ko kaya matutulungan itong bumubuhat ng speaker? Paano ko kaya matutulungan yung nagwawali sa church, yung nagtatapon ng basura sa church? Paano ko matutulungan yung mga nangangailangan? Kahit po hindi lang po sa church, kahit sa kapitbahay. Alam niyo po, one way para mawin niyo yung puso ng kapitbahay niyo. May mga kapitbahay po kami na dati, hindi talaga nang babati. Pero wag po natin intayin sila bumati. Hindi pwedeng hindi nila kayo batiin pag una po kayo. Yung bang dati nun, ikaw lang lagi nagbibigay kung ano yung padala ninyo. Minsan hahatiin, bibigay sa kapitbahay. Alam nyo ngayon, yung mga kapitbahay din, nagbibigay sa'yo, magugulat ka. Doon lang nagsisimula to connect to people. The easiest way to connect to other people is to serve them. No po? Magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng something, pero alam nyo po, yun talaga ang way to serve Kung paano ang Panginoong Jesus, hindi po nakontento ang Trinity, ang Triune God. Pwede namang propeta nang pumunta rito Nandiyan na naman sila. Nagpapababa din naman ng apoy galing sa kalangitan. Pero iba, yung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, nakabilang natin at namatay para sa atin. And that's exactly the kind of servanthood that the Lord is looking for us. Kaya po kailangan ng maraming missionary na willing maging inconvenient, willing na maging uncomfortable, willing na iwanan yung pamilya o yung pangarap dahil napakalakas ng tawag ng Diyos para pumunta sa mga lugar na walang convenience, pumunta sa mga lugar na iba ang lahi ng mga tao,
dahil kailangang maglingkod para madala sila sa paanan ng Panginoong Jesus. That's incarnational ministry. Being one with the people you don't know. Being inconvenient just to ensure more people will get saved by the power of the gospel. Because one person copied Jesus Christ. Tayo nga po, mula lang sa kalupaan natin, papunta sa ibang bayan. Ang Panginoong Jesus iniwan ang kaluwalhatian ng kalangitan para yakapin ang ating karumihan. Kaya po sa pag-ibig na katulad ng Panginoong Jesus, na ang buhay niya ay hindi niya minahal, no? Binigay niya para sa atin, ngayon tayo ay naligtas. And the Lord expects His church to do the same. Because we are not a church na mga artista. Hindi tayo church na mga performers. But we are church that must be raised to serve other people for the cause of the gospel. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus sa Philippians 2, but He emptied Himself. Binuhos ng Panginoon yung sarili niya eh. Wala siyang tinira. Taking on the form of a slave, naging alipin, naging kahalintulad ng tao, pinagpakumbaba, naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, we need more Christ-like servants in our time. Sa panahon na ito na parang celebrity ang paglilingkod sa Panginoon, I pray that we'll go back to the heart of what ministry is all about. It's about service. It's about sacrifice. It's about giving up our right to ourselves. Even our right to get offended. Minsan kahit offend ka na, Lord, I'm giving up my right to be offended because I'm serving imperfect people and I am imperfect as well. Hindi ako perfect, Lord eh. May nagpapasensya rin naman sa akin. Tulungan mo po akong magpasensya din. Kung ang Panginoong Jesus, bibilangin po yung mga ugali natin at gawin na di tama, wala hong matitira sa atin ditong nakatayo. And I pray that the Lord may impart a different kind of spirit, especially to the young generation of JILs. Na noon, talaga totoo po yun eh, yung nag-uunahan, tuutusan ka lang bumili ng tubig, halos magkandara pa ka. No? Pambili ng candy, sagot mo pa yon. Yung ganun pong klase ng puso. Because that is the kind of, ito pong world natin, wounded siya. Ito pong world natin, maraming pangangailangan, maraming sugatan, maraming nag-iintay pong maabot. Sabi nga po, this year there will be another war according to the prophets. May mga ilan, marami pa rin maabot ng gospel. Pero ang iba po will die in the mission field. Talagang itatanim literally ang buhay. Kahit sa mga war zones. Bakit? Napakahalaga po sa puso ng Diyos ang isang kaluluwa. And God is always posing this call every day. Who will I send? Ang mga tao pong nasa presensya ng Diyos, tinatawag po ng Panginoon eh. Napaka-strong ng call. Some people will get really disturbed. Na talagang hindi ka makakatulog. Alam mong something is missing in your life because you are being called to a place where missionaries are rare, where the gospel is not being preached. Ang palad-palad po natin sa Pilipinas, kada kanto may church, pero may mga lugar sa buong mundo, may mga tribo, kahit isang Biblia wala. That's why I really believe after nung possible natin, posible na declaration natin, yung alam nyo po ang posible doon, hindi po yung miracles eh. Ang pinakamatindi po doon, kaya po yun, ang sagot niya, imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Bakit? Pag inisip mo yung ginawa ng Panginoong Jesus,
Hindi abot ng isip natin, bakit ang Diyos gagawin yung para sa katulad natin? Pero ginawa niya. Because of His great love. At tayo pong lahat na naririto, maaaring hindi ka palakain ng gulay, hindi ka kayang matulog sa papag, sanay kang matulog ng 12 oras, 15 oras, pero pag tinawag ka ng Panginoon, magiging posible. Because the Lord will impart in your heart a love so strong for the lost, na yung sinabi ng Panginoon, imposible yan sa tao, pero magiging posible yan sa Diyos pag nag-respond ka sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. To be a servant means we genuinely need to care about other people. Talagang yung awa sa tao, sa kanilang kaluluwa. He was led by the Spirit of God and followed His promptings to serve God, to serve, love, and help others. No task was ever beneath Jesus and no person was ever unworthy. No? Pagka po tayo lingkod ng Diyos, hindi ka talaga pipili na gusto ko yung mga English speaking lang ang gusto kong kausap. No? Ang gusto kong i-minister, yung mga nakakaintindi lang. No? O yung mayayaman lang, yung may aircon ng church. Pagka ipapadala na ng Panginoon dun sa lugar na parang sa balsa ka lang, no? At titira ka dun sa bahay na kung anong iserve. Kaya nga po, isa sa sinasabi sa missions, kung anong ihanda sa'yo, kakainin mo. Diyos ko, sa Cambodia, no? Ang daming salagubang talaga. Yung kakain ka ng, yung salagubang, at saka yung mga talagang, alam niyo po, to be one with them. Kasi sa kanila, kinakain nila talaga yun eh. Yung kakain ka, sabi ko, nung sumubo ako ng isa, hindi pala malutong. Akala ko, pagkagat mo, diretso na. Talagang grabe. Talagang, Diyos ko, Lord. Isa pa lang, tas ang kunat, ang tagal kong ninunguya. Diyos ko, Lord. Talagang, Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Time will come. Lahat po ng inconveniences at arte po natin sa katawan. Pag nag-serve po talaga tayo kay Lord, the Lord will call us. Kaya po pala pag sinabi niya, if you want to follow me, you need to die. You need to deny yourselves. No? Kasi yun talaga eh. Yung paglilingkod. Ako nagugulat, alam niyo po, meron tayong ilang missionary from our church. Give up na talaga yung dreams para sumunod sa Panginoon. At ako po naniniwala sa simbahan pong ito, the Lord will raise up real servants of God. Yung willing na sabihin sa Panginoon, Lord, basta sabihin mo lang, susunod ako sa iyo. I'm praying that JLU Belt will be like that. Yung mabura na, alam niyo po, I'm very blessed and proud na sabihin, nagiging madaling pagiging pastor ko sa UBEL kasi ang gagaling po ninyo. Ang gifted ng marami sa inyo. Ang excellent, marami, mga nag-aral. Kung di man nakapag-aral, ang sisipag, ang babait. Pero alam ko po na hindi lang po kayo para sa JIL UBEL. Training ground po ang UBEL. Marami na tayong galing dito, nag-serve abroad. Pero alam kong marami pang i-raise si God. And I'm praying, wag niyong kalimutan lahat ng natutunan niyo. Wag niyong kalimutan ang training po niyo, hindi lang pang UBEL. Maaring naisip mo, bakit ganun Lord? Lahat na ng training, nag-graduatean ko na, hindi ako nagagamit mightily. Meron po. Merong specific place. Pero ang sagot po ang tanong po ng Diyos sa atin, pag tinawag kita, sana hindi ako makarinig ng hindi ko kaya. O ayaw ko sa iba na lang, Lord. You are hearing the call so strong at sabihin mo, Lord, kagaya sana ng encounter ni Isaiah, encounter ni Moses. No? Si Isaiah, sabi niya, Lord, I am a man of unclean lips. Alam niyo po, ang totoong nakaka-encounter sa presensya ng Diyos at may intimacy sa Kanya, maririnig mo talaga ang Panginoon. Tinatawag ka. Pero dalawa lang po yung pwede nating maging response. Pwede nating sabihin, here I am, Lord, send them. Pero pwede mo ring sabihin, Lord, linisin mo ko. Ihanda niyo po ako. Kasi ano yung silbi nang mabuhay ako, pero hindi ko nagawa yung God-given purpose ko. Lahat po tayo niligtas para maglingkod. Wala pong kahit isa dito
na exempted. Hanggat may isang kaluluwa po na hindi pa kilala si Jesus, may utang po tayo sa kanila. Napaka-valuable ng soul. Di po ba natin nakita? Na kayang iwan ni Jesucristo ang kalangitan for 33 years. Ma-experience yung abandonment ng Ama sa Langit na pinakamasakit na nangyari sa Kanya kasi ang halaga po ninyo sa Kanya. And I pray that the Lord may impart to us His heart, that the Lord may open our eyes to see we are running out of time. At kung hindi po tayo mag-respond accordingly, ilang milyong tao po ang pupunta sa impyerno dahil may mga Kristiyano po na hindi natutunan na ang ministry ay paglilingkod. Si Moses, ang dami pong excuses. Excuse number 1, Moses struggled with identity. Sabi niya, hindi ako qualified. Pareho silang sa apoy Minute ng Lord. Si Isaiah sa apoy din. Kaya minsan, sabi niya ba, ayoko nang maging close kay Lord. Ayoko nang mag-pray, baka kung anong sabihin niya sa akin, nakakatakot. Pero alam niyo po, mas nakakatakot ang hindi sumunod. Na may regret na alam mo, you've been prepared for such assignment by the Lord. Sabi ng Lord sa kanya, kung ikaw nakakaramdam ka ng ganito, hindi ako qualified. Sabi ng Lord, it doesn't matter who you are, I've called you. I am with you. Sabi naman niyang pangalawa, excuse niya, who are you? Di kita kilala, Lord. Moses struggled with intimacy. He didn't know God well enough to describe Him to the people. His relationship with God was weak. Ganito mo yung pakiramdam mo? Ang baba ng relationship mo kay Lord, kaya ayaw magpagamit? Sabi ng Lord, I am who I am. I'm anything you need. Ano man ang kulang sa'yo, ako magpupuno. Kilalanin mo lang po siya. What if they don't listen? Paano, Lord? Pupunta nga ako, di naman sila makikinig. Ayaw nila makinig sa akin. Sino ba naman ako para pakinggan? Moses struggled with intimidation. God's response, when I am finished, they'll listen. Trust me. At alam niyo, nung binabasa ko po yung Exodus 1 hanggang 6, talagang na-experience lahat ng takot ni Moses, na-experience niya. Hindi nga nakinig yung mga Israelita, nagalit pa nga sa kanya, ikaw talaga. Nakinig kami sa'yo, lalo kami nahirapan. Di ba hanggang wilderness, walang tigil. Minsan papadala ka ng Lord sa mga taong ayaw makinig sa'yo, pero ano sabi ng Lord? Sunod ka lang. Sunod ka lang kahit ayaw nila makinig. Pang-apat, I've never been a good speaker. Hindi ako marunong magsalita. Moses struggled with inadequacy. Puro letter I po yan intimacy, identity, intimidation. Na-intimidate ka ba sa iba? Inadequate ba yung feeling mo? Sabi ng Lord, God's response, guess who made your mouth? Sino gumawa ng bibig mo? I'm the source of your gifts. Hindi po kayo hanapan ng Lord nang wala kayo. Si Moses nga, anong meron lang siya dahil siya po'y pastol? Baston lang. Pero yun po mismong ginamit ng Lord para ano? Para po kainin yung ahas na ginawa ng mga false, ng mga magicians. Yun din ang ginamit ng Lord para buksan ng dagat na pula. Sabi niya nung huli, dami niyang excuse, no? 5. Baka sabihin niyo ba na perfect ko lahat ng excuses, Sabi po sa 5, I know you can find some. Hanap ka iba, Lord. Wag ako. Moses struggled with inferiority. Sabi ng Lord, God's response, okay, I will let Aaron go with you, but I'm still calling you. Sabi ni Lord, sige, wag ka muna mag-head ngayon. Sige, wag muna ikaw maging coordinator. Bibigyan kita ng kasama, pero tandaan mo, tinatawag pa rin kita. Darating din ang time mo. Sa hapong po na ito, mga minamahal, we have pledged to the Lord that we will reach the campuses, the companies, the communities. The Lord needs you. The Lord needs you po. Sa oras po na ito, habang tayo po ay mananalangin sa Panginoon, I pray that you may hear the voice of the Lord calling you to partner with Him. Hindi po tayo tinawag ng Lord para manatili po na nakikinig at nakaupo sa church. Tayo pong lahat, paglabas po sa church, you have 6 days para magamit po kayo ng Lord na maglingkod po sa Kanya, umabot ng mga tao sa ating paligid. Pwede po bang imbitahan po kayo na lahat po kayo ay tumayo?
sa presence po ng ating Panginoon. Si Moses po, 80 years old, nung tawagin siya ulit ng Lord. Kung tutuusin, pwede siyang tawagin ng Lord nung bata pa siya. Nung time na influential pa siya, doon po siya nag-aaral, katira siya sa palace Nag-aral siya. Favored siya ng anak ng hari kasi yun mismo naging mother niya, naging stepmom niya na yun parang naging foster parent niya. Pero siya po, nagtago kasi nakapatay siya ng isang Egyptian. For 40 years, nagtago na siya. Pero akala niya hindi na siya tatawagin ng Diyos. Pero nung time na nakalibing na, parang nakalimutan na niya na, okay na ako kung saan ako nandoon, convenient ako dito, masaya ako, may pamilya ako. May anak ako. Nakalimutan na, patay na yung mga naghahabol sa akin, kaya wala na. Malaya na ako na mabuhay ng simple. Gusto ko ng simpleng buhay. Pero doon po sa point na yon, habang siya'y nagtatrabaho, isang ordinaryong bagay na araw-araw niyang ginagawa, doon siya nagkaroon ng encounter sa Diyos. Natawag ng Panginoon ng atensyon niya kasi nakita siya ng bush. Ang dami-daming bush naman. Yung alam niyo yun, para mga talahib. Ordinaryo sa kanyang talahib. Pero may kakaiba sa talahib na yun. Nag-aapoy. Alam niyo ang tawag ng Diyos? It may happen in one ordinary service like this. It may happen while you are in school, while you are at work, ibe-birth ng Lord yung sobrang burden. I pray that the Lord may speak to you, na ikaw mismo makareceive ng panawakan ng Panginoon. Minsan kung kailan pakiramdam mo, disqualified na ako. Kung kailan pakiramdam mo, hindi ako karapat-dapat. Tapos na ang Diyos sa buhay ko. Tsaka magugulat. Maririnig mo yung tinig niya. Sasabihin niya sa'yo, I'm calling you. In spite of the many buds and gifts, in spite of our disappointments, our pain, in spite of the fact na parang feeling ko, kinalimutan na ako ng mga to, may bago ng henerasyon. Doon ka magugulat. Tinatawag ka pala ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang panahon ng malakas na pagtawag ng Diyos sa mas maraming tao. Because He's coming again. And He wants you and I to partner with Him. Dahil kung ako lang po at ang iilan na ministry heads, life group leaders, hindi po na pagdadaluyan ng kanyang pagmamahal, pagdadaluyan ng kanyang kapangyarihan, pagdadaluyan ng kanyang presensya. Tayo ang kanyang maging bibig, tayo ang kanyang maging kamay, tayo ang kanyang maging paa, tayo ang kanyang maging puso, tayo ang kanyang maging tenga. The Lord is calling you. The Lord is calling Jerry and Yubel to level up our service. Mas lumalim ang pagtanaw natin sa salitang service. Mas lumalim ang ating commitment ng ating paglilingkod ay hindi sa tao kundi sa Diyos. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Tayo po'y naglilingkod sa Diyos. Bigay po natin sa Kanya ang pinakadalisay, pinakamainam na paglilingkod.
problema po nating pinagdaanan o yung atin pong disappointment sa ating co-leaders, sa ibang tao, yung pagod po natin. Alam niyo po, ito ang the best time na ang pinakamainam nating paglilingkod ay ating pong ibigay, ibuhos para sa Panginoon. Ang hinahanap po ng Panginoon, service begins with our hearts. At yung pong outward manifestation ng paglilingkod ay bunga na lamang ng ating humility, yung care sa ibang tao, yung pagmamahal sa tao. Alam niyo po, ang totoong lingkod ng Diyos, the Lord will give you will supply the grace, the strength, the wisdom to serve. Ang totoong lingkod ng Diyos hindi naglilingkod sa sarili niyang lakas at karunungan. Sila ay sisidlan lamang. I-surrender po natin sa Panginoon yung talento natin, yung kakayahan natin. Dumating po tayo sa punto ng buhay natin, kaya po tayo napapagod. Naglilingkod po tayo sa sarili nating lakas. Ang kailangan po natin is spirit of supplication, spirit of grace, to do those things that only God can do through us. Ang kailangan lang po ng Lord, willing and available vessels na pwede niyang gamitin para sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Tayo po'y sumamba sa ating Panginoon. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Mahalin natin ang Panginoon ng may katotohanan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin naway, habang nakataas mo ang ating kamay, ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Bring back the passion, Lord. Para sa iyo, Panginoon, buong puso, lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin naway, minsan pa ang pinakadalisay at pinakamahal. Sa'yo namin iaalay, Panginoon, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Oh, Diyos.
sa pinakamainamay, karapat-dapat ka. O tanggapin nawa'y malungkot. O tanggapin nawa'y malungkot. O tanggapin nawa'y malungkot sa aking handog. O Diyos, hindi mapapagod ang pusong ito na patuloy kang sambahin. Hindi mapapagod ang pusong ito na awitan ka at mahalin. Hindi magsasawa, hindi magsasawa, ika'y sambahin bawat sandali. Papuri ko'y hihimigin. Hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin, Panginoon. Hindi magsasawa kailanman. Hindi magsasawa, ika'y sambahin bawat sandali. Papuri ko'y hihimigin. Sa mahina pong tinig atin pong awitin. Hallelujah. Hindi mapapagod. Hindi Yes, Lord. Pakinggan niyo po ang pangako ng inyong mga lingkod. Panginoon, sino man ang nakakaranas ng matinding kapaguran sa mga nakaraang laban ng buhay, Panginoon, release your strength upon each one, Lord, who've been through a lot the past days. We pray, revive the joy of serving the Lord. Revive the joy of our salvation. Patuloy mo pong i-impart sa puso ng bawat isa ang pagmamahal sa iyo, aming Diyos. Kaya mong hugutin namin ang bawat paglilingkod, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa amin, na siyang nagpapagaling sa amin, na siyang nagko-comfort sa amin sa lahat ng laban ng buhay. Lord, release the Spirit of grace upon all the workers, upon all the leaders of JLU Bell. Let the anointing break the yoke off your neck. Let the anointing, the fresh anointing of the Holy Spirit, break all the burdens off your shoulders so that you can serve the Lord with freedom. Set our spirits free that we may serve you, that we may worship you in spirit and in truth. The anointing that the Lord brings when the enemy comes in like a flood. Some of you here may be so overwhelmed with responsibilities, but the Lord is saying to you, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Do not be afraid to obey the Lord. For as you obey the Lord, you will eat the best from the land. Do not eat the seed. The Lord wants you to tithe your time, even your treasure. The more you get the time that belongs to God, the more that your work gets overwhelming. The more that you get what truly belongs to the Lord, the more that you will experience lack. Kung saan may kulang sa buhay mo,
tithe it to the Lord and watch God not just meet but supply to the overflow ang iyong pangangailangan sa pamilya, sa oras. Ang oras mo, wala ka na halos oras para sa Panginoon. Pero lalong kulang. My dear JLU Bell family, intimacy with the Lord is the key for you to know kung ano ang dapat mong ginagawa sa season na ito ng buhay mo. Kung ano ang mga dapat mong gini-give up sa altar ni Jesus. There are many of us here so distracted with unimportant things. All you have to do, just like that woman who offered her best to the Lord, sabi ng Panginoon, yung simpleng act ng pagbibigay ng the best kay Jesus, sabi ng Panginoon, san man ipangaral ang mabuting ebanghelyo, ang ginawa ng babaeng ito na hindi man lang pinangalanan ay makararating sa buong mundo. Ang oras na para sa Panginoon, JLU Bell family, never sacrifice your intimacy with God for anything in this world. Sapagkat doon magsisimula that you will begin to hear specific instruction from the Holy Spirit. Ano ang pinagdapat na pagbigyan mo ng oras? Sino ang dapat mong kinakausap sa araw na yon? Many are stealing your precious time, even your treasure. But when you put intimacy with God first, like Jesus Christ, you will be led to specific people. You will be led to specific assignments where you will thrive in service to God. The Lord is not asking you to do everything, but the Lord wants to ask you to do that one thing. Time with the Lord. Mga kapatid, that is what is lacking sa marami po sa atin. Give time to your intimacy with God. And the Lord will call you specifically for that one assignment where you will thrive. The Lord will bless that assignment. The Lord will drive that relationship, that ministry. As you hear from the Lord, you need not go alone. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat sa oras na ito, I want you to put your hands to your ears, my dear JLU Bell family. Lord, I pray, touch that ear. In the name of Jesus, I pray. Be open. In the name of Jesus. The Lord is opening your spiritual ears. Spirit of God, speak. Speak. You've been hearing many voices. In the name of Jesus, begin to hear what the Spirit is saying. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang simbahan, hindi lang sa JLU Bell, kundi sa buong mundo. Hear what the Spirit is saying. Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Sapagkat nananampalataya po kami, our service for you will never be the same. You will change us as we hear. The Spirit of God will speak life. The Spirit of God, the word that the Spirit will say to you is life and spirit. And you will never be the same. You will never be the same. Panginoon, marami pong salamat sa JLU Bell.
have a people who will listen. You will have a people who will hear. You will have a people who will listen and obey. Panginoon, maraming pong salamat. We give you all the worship. We give you all the adoration. We give you all the praise. We touch no glory, Lord. We touch no glory. Hallelujah. Hallelujah. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.